Hey guys, welcome to my channel. Sabi ko habang nasa labas yung ating mga gamit, sabi ko gawa tayo ng video. By the way, katatapos ko lang maglagay ng Sig Romeo 5 dun sa aking AKM, no? Sabi ko lang to, sandali. Ha. Sabi ko, diretso na to, habang pwede naman tayo mag-video. Diretso na. Okay, so kasi napansin ko, matagal na pala akong hindi nag-upload ng gun video dito sa aking channel. Sabi ko, okay, sige. And shoutout din sa ating mga loyal viewers, lalo na kay James Lara. Sabi niya, yun daw ang pinapanood niya sa akin, yung mga gun videos. Okay, sige. Thank you for supporting the channel through the years. Kaya ako lang sinoutout si James Lara kasi yun yung na-mention niya nung nag-livestream ako, sabi niya. Kaya daw siya nandito is because of the guns. And shoutout, nagkita pala sila ni Doc Lawrence. Anyway, and I think marami rin ibang mga viewers tayo, mga kababayan tayo, na syempre nag-expect ng gun video sa JRA. Although gumawa na ako ng separate na pure gun channel, yung Tactical Adobo channel. So, from time to time, talon-talon lang naman ako. Okay, so hindi ko totally tatanggalin yung gun content dito sa JRA para din sa mga loyal viewers natin, no. Siyempre, kaya nga tayo nag-exist para ma-disseminate natin yung ating knowledge, experience, and siyempre fun about firearms. Sabihin, nag-enjoy tayo about firearms. So, ano pag-uusapan natin? So, i-revisit natin. Gusto ko i-revisit yung aking survival shotgun project na ginawa ko a long time ago. And I think popular pa rin siya sa aking mga viewers. And please lang, huwag kayong magtatanong kung saan makakabili. Kasi kung nasa Pilipinas kayo, hindi kayo makakabili ng ganito. Okay? Hindi kayo makakabili. Bakit? Because of RA 10591, yung gun law sa Pilipinas, halos lahat ay registered. Ibig sabihin, lahat ng parte ng barrel, pati barrel registered. So, hindi pwede. Okay? May gun control sa Pilipinas. So, sabi ko, it is what it is. Know the laws. Kung alam nyo dapat yung batas kung nasaan kayo. So, ito yung aking survival shotgun project. Ginawa ko a few years ago. Still very popular. And nalabas ko na din to, pinoto ko din to a couple of times. And how can you be more reliable sa napakasimpleng operating system ng single shot shotgun? By the way, show clear. Ayan siya. Kita-kita nyo yung kabila. So talagang alam mong clear siya. So for this project, naghanap ako ng H&R 12 gauge shotgun. Harrington and Richardson, nagsara na sila. Matagal na. Pero gusto ko kasi yung yung action nila. Dito yung break open. Okay? Dito, pe-press mo dito. Yan, pe-press mo yan, magbe-break open yan. Kasi may iba, yung trigger guard, yun ang ayaw ko. Trigger guard ang hinihila. Kasi sabi ko, baka magkamali ka. Kala mo, trigger guard hinihila mo. Trigger pala ang hinihila mo. Pero maganda kasi dito sa single shot shotguns, you need to cock the hammer bago gumana yung trigger. Kasi kahit pull ka ng pull dyan, kung hindi naka-cock to, wala mangyayari. So napaka-safe, napaka-simple, napaka-reliable kasi konti lang ang mechanism niya dyan sa loob Rarely na may masira. Imposibleng may masira kasi konti lang yung mechanism. Okay? And dati may nag-comment din sa isang Pinoy gun group. Actually, isa sa mga admin doon hindi naman niya binabasa. Sabi niya, hindi niya lang makita na na magandang option for home defense ang single shot shotgun. Kasi nga, akala mo kasi, pagka nag-isip ka ng armas for home defense, siyempre ayaw pala makita ni YouTube to. Pipiliin mo yung mga tactical, yung
more capacity, yung pwedeng lagyan ng lights, tapos may laser, mga gano'n, high capacity nga, may mga reels, no? Kaya hindi nila makita yung the beauty and the reliability of a single shot shotgun. Okay, sabi ko naman sa inyo, pwede naman siya, no? Pang home defense. Pwede rin nga ito, dinesign nyo nga ito pang survival pang SHTF gun Okay? Bakit siya pwede pang home defense? Kasi it shoots the powerful 12 gauge shotgun shell. Ang laki ng butas na yan, no? Sa tingin nyo, sa isang putok lang, use your imagination, hindi natin pwede i-describe. Sa isang putok lang, ano mangyayari dun sa target mo, di ba? Okay, so 12 gauge siya, no? So napaka-versatile pa ng single shot shotgun. Hindi mo to pwedeng gawin sa pump action shotgun, sa semi-auto shotgun, yung paggamit ng different calibers. Hindi pwede, it's not gonna work. Kasi magja-jump ka, yung extractor mo, kung gagana man a few rounds, pwedeng mapudpud yung extractor mo. Kasi yung extractor mo is metal, tapos yung mga insert mo is metal din, metal to metal, mapupudpud yan. Okay, so ito yung 12 gauge shotgun, survival shotgun project ko, na pwede akong pumutok ng, syempre, 12 gauge. Asa ba yung 12 gauge ko? Ito, bandolier. Nasa bandolier na na sling. So pwede kang pumutok ng 12 gauge. Pwede rin akong pumutok ng 20 gauge. Alam niyo, gusto ko ang 20 gauge, no? Kasi mas manageable sa sipa ng 12 gauge, no, compared sa 12 gauge. Tapos yung 12 gauge, meron pang mga high brass diyan, mas malalakas. Ito, kahit papaano, kahit 20 gauge, high brass naman to. Kasi dinisign ko nga to for survival, hindi naman talaga pang gera. Ano ibig sabihin? End of the world scenario, SHTF, as much as possible, avoid a shootout, avoid confrontation. Ano ibig sabihin? Yaayabang ka dyan, hanap ka ng makakalaban mo, hindi. Kasi, keep in mind, during SHTF, walang establishments, walang ospital, walang clinic, walang doktor, wala kang nurse na mahanap. So, any wound, kahit anong sugat na madali ka, is pwedeng life-threatening. Kasi wala ring antibiotics. Walang manggagamot sa'yo. So, as much as possible, evade and survive. No? Survive, makahanap ka ng hayop, ayan. And last resort, syempre, pag na-corner ka na, pwede kang lumaban. Pero yung papasukin mo yan, gigirahin mo yan nandiyan sa loob ng compound, hindi pwede. Hindi pwede. As much as possible, no, mas magsusurvive ka pag hindi ka nakikipaglaban. But since survival shotgun nga to, yun. Plus, pagka regular firearm ang dala mo, limited ka sa bala. During SHTF, wala na syempre yung store, walang gun store. Lahat ng gun store dyan, nalimas na mga bala at barrel nila. So, mag-i-scavenge ka. Paano kung meron kang Glock na napakaganda, nilagyan mo pa ng red dot and everything, 9mm. Tapos nakapulot ka ng ganito. Anong gagawin mo dito? Wala! Wala. Hindi mo to wala to. Either itago mo lang yan o gamitin mo yung pulbura, pero sayang naman. O baka mamaya, pag pinakailan mo boto, sumabog sa'yo. Mas maganda, huwag mo na lang pansinin. Diba? Or itago mo na lang. So ito nga, sa setup na ginawa ko, pwede akong pumutok ng 12 gauge, 20 gauge, 410. So yan yung tatlong basic shotguns na na pinaghahandaan ko na pwede kong gamitin, na pwede akong may ma-scavenge, no, may mapulot. Yung mga 16 gauge, bihira naman yun. 10 gauge, bihira. Pass na ako doon. So paano mo yung magagamit? Siyempre, gagamit ako ng adapters, no? So, meron pa ako dito, 45 ACP. Pwede akong gumamit ng 45 ACP. Okay, pakita ko lang.
ito yung adapter natin for the 410. So, kasing laki niya yung diameter ng 12 gauge, pero butas siya. So, ito yung 410. So, that is the reason, hindi natin pwede ipakita. Basta, use your imagination na lang. Si YouTube kasi napaka anti-gan. Ang hirap din mag-comply kasi from time to time, they change their mind or dadagdagan nila yung ano, no? Yung mga restrictions nila. Tanggalin ko nga ibang bala bago mahulog. Sorry, yan. May mga 45 tayo. So, ito yung adapter natin ng 410. Insert mo lang yan dyan. Tapos, insert mo yung 410. Makakaputo ka na ng 410. Tapos, ano pa ba? Adapter natin. Ano to? Adapter natin ng 20 gauge. So, ganun din. Insert mo lang to. Insert mo yung 20 gauge. Pwede ka na gumamit ng 20 gauge. Ano pa adapter natin? Okay. Ito. Adapter natin ng 9mm, 9mm. Okay. May mga nagko-comments. Actually, yung binili ko, may konting may konting groove to eh. Sabi, dahil may kliyang niyan, balagbagan tama niyan. Sa experience ko sa I don't know, within 50 feet, ano pa naman siya? Diretso pa rin naman siya. No? Syempre, hindi mo siya pwedeng gamitin sa long range shooting. No? Ang purpose lang nito is end of the world scenario, SHTF, may nakita ka 9mm, uy, pwede ko itago kasi meron akong adapter ng 9mm. Insert mo lang yan. 9mm to, guys. No? So, ano pa ba? Ano pa ba yung adapter natin dito? Actually, marami pa na. Pero ito yung mga pinili ko kasi mga common. Tapos, ito may pangalan to. 380 ACP. Ganun din. Meron din, alam ko binibili ko may konting rifle kahit pa paano. Yan, lalagay mo yan dyan. Tapos ito, 380 to, ang liit. Lagay mo dyan, gagana yan. Liit, no? Tapos, ano pa ba to? Tagal ko, nabi ko nga, i-revisit natin. Matagal ko na rin, hindi, wala na. So, yun yung mga adapters ko. So, pwede ako mag-scavenge. Ano yung sabihin? Maghanap ako sa mga abandoned na mga sporting goods supply, makawa tayong bala. Sabi mo, bakit may 45 ACP ka? Wala ka namang pinakitang adapter. Kasi, yung aking adapter sa 45 ACP, ang pinili ko 5-inch. So, hindi nakakasya dito. So, gumawa ako, nag-invento ako ng case. Ginawa ko lang to, naisip ko lang to gumamit ako ng tubo, PVC pipe, tapos cover, tapos dito na rin ako naglagay ng rail. Tapos dito ko tinago yung aking, kung pwede lang, sandali sara ko nga to, bukas kasi. Pwede lang sana. Ay, nako. Ang higpit kasi. Mas gusto ko yung mahigpit para hindi nahuhulog pagka tatakbo ka. Inimbento ko lang to. Kasi nakabila ako ng 5-inch na adapter for 45 ACP. Kita nyo, hindi ko pa pala nalilin. May rifling yan. Kaya mas gusto ko to kasi mas accurate ka, mas kahit pa paano longer range. 45 ACP na nasa 5-inch na barrel, para kang naka 1911. Naka 1911 ka, tapos ito yung ating 45 ACP. Yan lang. Diba? Para kang 1911. Tapos barrel adapter. So yun guys, sabi ko nga yan, PVC lang to. Nalagay ko lang na ganyan. Dati nga plastic lang yung cover sabi ko, kaso nahuhulog. Mas maganda to, rubberized na cover. Ito namang rubberized cover, alam niyo ba kung ano to? Ito yung nilalagay sa paa ng upuan. Binutas ko, no? Ito yung rubber na, basta yung sa ilalim ng upuan. Naghanap ako ng size na sukat sa kanya. So, lagay na lang ito.
Teka, 9mm ba yun? Anong bala yan? Bug out 45 ACP. Ay, hindi pala 45 yan. Kaya pala. Ito yung 45. Mas mataba. Mas mataba. Sakto. Covered naman. Protected naman siya dahil rubberized na. Yan. So, ayan guys. Tapos naglagay pala ako ng heat shield. So, bakit kailangan mo ng heat shield? Hindi naman niya uminit, single shot. Kasi, nag-iisip ako ng paraan paano lagyan ng sight. Kasi meron kang mga pistol rounds Kahit pa paano kailangan mo ng sights, di ba? 9mm, 380. May 40 ba ako na adapter? At, meron yata akong 40. Dali. Mamaya na nga. So, ito, ano to? I think sa Mossberg na heat shield na merong built-in na irons front and rear. So ang purpose niyan, kaya ako naglagay ng heat shield is para meron akong way para makapag sight, maka-sight in ng target. Tapos pinalitan ko yung tornilyo dito. Ito tornilyo to ng ng camera mount. So yan, na-flip yan. Yan. So, toolless. Iikutin ko lang to, mababaklas ko na siya. Madali lang tong mabaklas kung gugustuhin. Sandali. Pwede ba ipakita? Ito hindi ko pinapakita YouTube hindi ko pinapakita to. Ayaw kasi ni YouTube makita yung mga pag ganyang baklas-baklas na yan. Pero yun, toolless. Iikutin ko na lang. Kunyari, nasa gubat ako or whatever, wala akong screwdriver, wala akong flathead screwdriver. Yan, i-flip ko lang yan, pwede ko na siya ikutin, mababaklas ko na or makakabit ko na. So yan guys. Naglagay ako ng rubberized butt pad sa likod. Okay, para kahit pa paano makatulong sa recoil, lalo na yung 12 gauge na shell. Tapos ito, shell holder or ammo pouch, and I think that's it. And syempre ito, bandolier. Sabi nyo, bakit puro bird shot na nilagay mo? Syempre pang survival nga, pero meron din ako ditong nilalagay na specialized na ammo, double lockback. Baka maglagay din ako. Ang maganda kasi sa bird shot, pwede mo siyang i-modify. I-research nyo na lang sa internet. Lalagyan mo lang ng kandila para magdikit-dikit yung shots niya sa loob. Okay? Yung bulitas niya. Parang magmumukha siyang slug. Anyway, separate video na yun. So, ito yan guys. Binisita lang natin yung aking survival shotgun project 2026. Buhay pa rin naman siya. And search nyo na lang sa YouTube yung mga shooting videos ko dito. Hi guys, sana nag-enjoy kayo. See you next time. Bye.